this. Oh, boys, now you're talking my language. Uzi 9mm. Oh. Remember, finger off the trigger till you're ready to shoot. Right, I think that goes somewhere. Wow. Thank you very much. No problem. So you know what to do with this, yeah? Yeah, of course I do. Yeah? Ah! Sorry. Right, who wants this? Let's do this. Push me, somebody. This bastard is mine. Eat lead, zombie. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang horror comedy film na tinatawag na Cockneys vs. Zombies. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Rod Ellen Cordero, J.R.A. Shahad, Mary Chris Balete, Abu Fuentes from Taguig, Edsbel Andres from Santa Rosa, Laguna, Renililito Rodriguez from Virac, Catanduanes, Jem Panten from Langkiowa, Binyan, Laguna, Jeremy Ecanyet from Daan Bantayan, Cebu, Nick Chill from Cagayan de Oro City, Russell Quimbo from Santa Rosa, Laguna, Vinjory Mosre from Pagbilao, Pinagbayanan, at Wesen Camato from Pasig City. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa London, sa isang construction site, may dalawang manggagawang naghuhukay ng bato nang biglang makahanap sila ng isang lumang silid na matagal nang nakabaon. Nang buksan nila ito, tumambad sa kanila ang isang catacomb, isang libingan na pan ng mga bungo at mga bulok na labi. Tahimik sa umpisa, pero sandali lang iyon. Mula sa dilim, may dalawang bangkay na bumangon. Bulok na ang kanilang laman, walang laman ang mga mata, at ang tanging layunin ay makakain. Hindi nakaligtas ang mga trabahador. Doon nagsimula ang bangungot. Lumipat ang eksena kina Terry at Andy, magkapatid na tumutulong sa retirement home ng kanilang lolo. Isang araw, may mga tauhan mula sa isang construction company na nagtayo ng karatula sa harap ng retirement home. Nagwala si lolo, sumisigaw at galit na galit. Dumating ang magkapatid, binati siya, at tinanong kung bakit siya nag-iingay sa ganong edad. Galit na sinagot ni lolo na hindi pa siya matanda. Tinanong naman niya kung anong dala nila. Sabi ng magkapatid, pagkain. Pumasok sila at pinakain ang mga nakatatanda sa loob. Paglabas ni lolo, sinipa niya ang karatula ng construction company bago pumasok ulit. Dumating ang engineer ng kumpanya at sinabi na jijibain nila ang gusali. May permiso raw sila. Hindi pumayag si lolo. Sabi niya, bahay ito ng maraming matatanda at dating empleyado. Pero sagot ng engineer, may basbas daw ito ng gobyerno at tuloy ang demolisyon. Natahimik si lolo, halatang galit, at pinaalis ang engineer. Samantala, matapos maghain ng pagkain, nakaupo sa kotse sina Terry at Andy. Nakita nila ang engineer sa labas at nag-usap kung paano aayusin ang problemang ito. Umalis sila sakay ng van. Pagdating sa dating construction site, mukha na itong sementeryo. Nakasil off na ng pulis. Ipinark nila ang van at umalis ulit. Sa biyahe, pinuntahan nila ang matalik nilang kaibigan na si Dave, na may plano raw. Sumama rin ang pinsan nilang si Katie. Huli nilang pinick up si Mental Mickey, isang sundalong nasugatan ng matindi sa Iraq War at may bakal sa ulo. Binuksan ni Mickey ang isang lalagyan at naglabas ng mga baril. Namigay siya kina Terry at Andy ng ilan, pero itinabi niya ang kakaibang malaki niyang shotgun para sa sarili. Sama-sama silang pumunta para magnakaw sa bangko. Pagdating nila, ipinaliwanag ni Dave ang plano. Magpapanggap silang mga empleyado ng construction company, papasok sa bangko na kunwari kukuha ng loan tapos bubunot ng baril para takutin ang mga tao. Pero klaro ang bilin, bawal ang bar ilan, kahit ano pa ang mangyari, kundi patay silang lahat. Tumanggo ang lahat bilang tanda ng pagsang-ayon. Nagbihis sila, pumasok sa bangko. Kaunti lang ang tao, mga 2 o 3. Tumayo ang grupo ni Terry at nagtanong-tanong kung sino ang dapat kausapin. Lumapit ang bank manager at tinanong kung galing ba sila sa construction company. Inaya sila papasok tapos hinanap ang form na galing daw sa kanilang manager. Halata sa mga mukha nila na kinakabahan sila. Nagtaka ang manager, binuksan ang drawer ng mesa, at pinindot ang emergency button ng palihim. Biglang nagsalita si
ni Mickey, wala raw silang form. Sabay niyang binunot ang shotgun at itinutok sa manager. Halatang natakot ito. Tinanong nila kung nasaan ang vault. Dinala sila roon ng manager at sinabing 2 milyong pound lang ang laman. Sapat na raw yun, kaya kinuha nila lahat ng pera. Paglabas nila ng bangko, nagulat sila, nakapaligid ang buong puwersa ng pulis. Tulala sila, nagtataka kung kailan naipindot ng manager ang alarm. Pero bigla, bumunot ng shotgun si Mickey at nagsimulang paputukan ang mga pulis. Umatras sandali ang mga pulis. Agad na bumalik sa loob ng bangko ang grupo ni Terry. Sa loob, sinubukan nilang gumawa ng iba't ibang plano para makalabas pero wala ni isa ang gumana. May 2 pang ibang tao sa bangko, isang abogado na si Clive at isang babaeng si Emma. Kinuha sila ni Mickey at tinutukan ng baril. Akala niya, kapag isinama niya ang 2 palabas, hindi sila babarilan ng mga pulis. Pero paglabas nila, wala ng pulis. Mga sasakyan na lang ang naiwan. Laking gulat nila nang makita na parang kinagat ang mga pulis at gumagapang na ngayon sa kalye, basang-basa ng dugo. Napatingin silang lahat habang ang mga dagwang pulis ay gumagapang sa kalsada. Sabi ni Katie, baka naging zombie na sila lahat. Hindi agad naniwala ang iba, pero biglang nagsimula ng maglakad papunta sa kanila ang mga zombie. Doon na sila naniwala, kaya tumakbo silang lahat papasok sa van para iligtas ang kanilang mga sarili. Habang papatakas, may isang babaeng mukhang kinagat na rin ng zombie na nagmamakaawang isama nila. Pinapasok nila ito sa van. Habang nasa biyahe, unti-unting nagiging zombie ang babae. Tinangkang kagatin ang isa sa kanila. Agad siyang binaril ni Mickey gamit ang shotgun at nahulog palabas ng van. Doon na nila napagtanto na kapag kinagat ka ng zombie, magiging isa ka ring zombie. Kaya dumiretso sila sa lumang pabrika ni na Terry at Andy at doon ipinarada ang van. Si Dave ang inatas ang magsara ng main gate. Habang ginagawa niya ito, biglang may zombie na lumapit sa kanya ng sobrang lapit kaya napaatras siya sa takot. Sabi niya, ang bagal daw maglakad ng zombie. Biglang dumating si Mickey at binaril ang braso at binti ng zombie. Pagkatapos, lumingon siya sa mga kaibigan at tinanong kung anong klaseng biro yun. Bigla na lang kinagat ng zombie ang kamay ni Mickey. Nang makita ito, kinuha ni Katie ang shotgun ni Mickey at binaril ang zombie. Bumagsak ito, pero naiwan sa kamay ni Mickey ang buong set ng ngipin ng zombie. Samantala, sa retirement home, masaya ang mga matatanda, may musika at snacks, parang party lang. Pero bigla na lang may mga taong naging zombie na nagsimulang basagin ang pinto at pumasok. Kinagat pa nila ang ilan sa mga seniors. Sa kabila ng gulo, nagawa ni Lolo na iligtas ang karamihan at dinala sila sa kusina para magtago. Nil-up nila lahat ng pinto. Sa loob, nag-uusap-usap sila kung bakit nanggagagat ang mga taong ito. Sabi ni Lolo, mga zombie na ang mga yon. At kapag kinagat ka nila, magiging zombie ka rin. Alam niyang may 4 na taong nakagat na, pero tinanong niya kung may nakagat pa ba sa kanila. Sagot ng lahat, ligtas daw sila sa loob. Biglang may nagsabi na may isang matandang lalaki na natutulog sa labas. Binuksan ni Lolo ang bintana at nakita nga niya ang matanda, nakaupo sa upuan, tulog pa. Sinubukan siyang tawagin ni Lolo para pumasok. Makalipas ang ilang sandali, nagising ang matanda. Nakita ni Lolo na napapalibutan na ng mga zombie ang matandang lalaki. Pilit niyang tinatawag ito, pero sumenyas ang matanda na hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Lolo at hindi rin siya makarinag. Sabi pa niya, lakasan daw ang boses. Kaya sumigaw si Lolo. Bigla na lang may lumapit na zombie sa likod ng matanda. Sinigawan ulit ni Lolo, may zombie sa likod mo. Pero hindi pa rin maintindihan ng kawawang matanda. Sabi pa niya, sige, pupunta na ako. Tumayo siya gamit ang kanyang walker at nagsimulang maglakad. Hinahabol na siya ng mga zombie. Sabi pa niya, gusto raw niyang makita ang mga zombie, kaya humarap siya, at ayun nga, may paparating na zombie, pero mabagal ang lakad. Dahil dito, nagsimula siyang bumilis ng konti. Ang nasa isip lang ni Lolo, kailangang mailigtas nila ang matanda, kaya bumalik siya sa kusina. Nilapitan niya ang isang matandang naka-wheelchair at sinabing tumayo ito. Tapos sinabihan ang lahat na kumuha ng kahit anong bagay na pwedeng gamitin sa laban. Binuksan ni Lolo ang pinto. Sakay ng wheelchair, pinasok niya ang mga paparating na zombie, para bang sinasagasaan niya ang mga ito. Diretso siya hanggang sa marating ang kaibigan nilang matanda. Sinabihan niya itong sumakay sa wheelchair. Pagkaupo ng matanda, sinimulan ni Lolo siyang ihatid pabalik. Sa ganitong paraan nila nailigtas ang matanda. Nakapasok silang lahat sa kusina at agad nilang nil-up ang mga pintuan at bintana para masigurong ligtas sila. Samantala, sa lumang pabrika ni na Terry, nag-uusap-usap sila kung paano tatakasan ang kaso ng pagnanakaw. Sabi ng abogadong dinukot nila mula sa bangko, isusumbong niya talaga sila sa mga pulis. Hawak-hawak ni na Terry at Andy ang mga baril, tinutukan ng abogado at si Emma, pero hindi nila magawang bumaril. Si Mickey, hindi kasing lambot ng puso nila. Handa na siyang barilin ang dalawa gamit ang shotgun, pero pinigilan siya ni Terry. Sabi ni Terry, magiging zombie rin naman siya sa ilang sandali
Mickey kaya ibigay na lang niya ang pera at lumayas. Nagalit si Mickey. Akala niya gusto lang kunin ng dalawa ang parte niya sa pera. Kinuha niya ang susi ng kotse at isinilid sa bulsa. Tapos tinanong niya kung paano pa sila makakaalis ngayon. Isinama niya si Emma at ang abogado sa kabilang bahagi ng pabrika at itinali sa mga upuan. Pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, humiga lang siya at natulog. Maya-maya, napansin ni na Emma at ng abogado na unti-unti nang nagiging zombie si Mickey habang natutulog. Nagsisigawan sila sa takot. Narinig ng magkapatid ang ingay at agad silang pumunta roon. Binaril nila si Mickey sa ulo pero tumalbog lang ang bala. Pangalawang bala, ganoon ulit, kumikinang lang. Sa kanila naalala, may metal plate si Mickey sa ulo mula sa digmaan. Naalala rin nila na binigyan sila ni Mickey ng granada noong inabot ang mga baril. Kumuha sila ng isang granada, isinubo kay Mickey, at mabilis na tumakbo palayo. Sumabog ang granada, at pati si Mickey. Pagkatapos, kinuha ng abogado ang shotgun ni Mickey at tinutukan ang grupo ni na Terry. Sabi niya, isusuko sila sa mga pulis. Pero dahil sa sobrang tensyon, sabi ng grupo, halos lahat baliw na dito, pati ikaw, nawawala ka na sa sarili mo. Biglang may 3 o 4 na zombies na pumasok at kinagat ang kamay ng abogado. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng naputok ng abogado ang shotgun, tumama ang bala sa dibdib ng matalik nilang kaibigan na si Dave. Lahat sila biglang lumapit kay Dave. Nakahandusay ito sa sahig, humihinga ng malalim, at unti-unting namatay sa harap nila. Nag-usap-usap sila kung ano na ang susunod nilang gagawin. Napagdesisyonan nilang bigyan si Emma ng baril. Ngayon, lahat sila may dalang baril pero paubos na ang bala nila. Alam nilang hindi na sila pwedeng magtagal doon kaya lumabas silang lahat at inilipat ang pera mula sa van papunta sa isa nilang sasakyan. Pero bigla nilang napansin, wala ang susi ng kotse. Nagkapanik sila. Naalala nilang si Mickey ang kumuha ng susi. Mabilis na tumakbo pabalik si Terry sa loob at kahit paano, nahanap niya ang bangkay ni Mickey. Kinapa niya ang bulsa ng pantalon at nakuha ang susi. Pero pagbalik niya sa labas, napailing na lang siya na hotwire na ni Katie ang kotse. Humandar agad ito. Habang nagmamaneho sila sa paligid, street after street, sinabi ni Emma na gusto niyang makita ang kapatid niya. Kaya pumunta sila sa bahay ng kapatid niya. Laking gulat ni Emma nang makitang zombie na rin ang kapatid niya. Napaluha siya at nakiusap sa mga kaibigan na huwag barilin ito. Pagkatapos, bumalik siya sa kotse. Sa loob ng sasakyan, sinabi ni Andy na malamang, lahat ng tao sa retirement home ay zombie na rin. Wala na raw silbi ang pagpunta roon at parang nasayang lang ang pagnanakaw nila sa bangko. Pero sabi ni Terry, dapat maging positibo pa rin sila. Sinabayan siya ni Emma at sinabing, dahil sinamahan nila siya sa kapatid niya, hindi niya iiwan ang grupo. Nagplano silang pupunta pa rin sa retirement home. Pero wala silang sapat na baril. Paano sila lalaban sa mga zombie? Kaya pumunta sila sa lugar kung saan nakuha ni Mickey ang mga baril, isang container. Pagbukas nila ng container, para itong bodega ng armas. Mukhang ninakaw lahat ito ni Mickey noong nasa army pa siya, kaya siguro siya natanggal sa serbisyo. Kinuha nila ang maraming bag ng baril at inilagay sa kanilang sasakyan. Pagkatapos, pinag-usapan nila kung paano nila ililigtas ang mga matatanda sa retirement home. Doon nila napansin ang isang double-decker bus sa London. Pinuntahan nila ito at ginamit bilang sasakyan papunta sa retirement home. Pinagmaneho nila si Emma ng bus paikot sa lugar habang sinagip nila ang mga senior. Paglapit sa retirement home, binuksan ni na Terry ang pinto sa taas ng kusina. Pagbukas nila, nandoon agad si Lolo. Laking tuwa ni Lolo nang makita ang apo. Kitang-kita sa mukha niya ang saya at agad silang pinapasok. Pagpasok nila, sinabi nila kay Lolo na kailangan nilang makaalis agad. Pagbukas ng mga bag ng armas, tuwang-tuwa ang mga matatanda. Binigyan nila ng baril ang bawat isa. Kinuha naman ni Andy ang 3 granada at pinagdikit gamit ang tape. Binuksan niya ang shutter sa may hallway at inihagis ito sa labas. Pagkalipas ng 3 segundo, sumabog ang mga granada. Halos kalahati ng retirement home, nag-iba sa lakas ng pagsabog. Habang nagkakagulo, lumabas sina Terry, Katie, Andy, Lolo, at lahat ng kanilang kaibigan at nagsimulang magputok sa mga zombie na parang nasa video game. Pagkatapos ng labanan, sumakay silang lahat sa bus at umalis. Sa biyahe, napansin ni Lolo si Emma at tinanong kung sino siya. Sabi niya, ngayon lang sila nagkita, kanina lang, noong ninakawan nila ang bangko. Gulat na gulat si Lolo. Ninakawan niyo ang bangko. Sino? Tanong niya. Sagot ni Terry, kailangan daw nilang gawin yun para mailigtas ang retirement home ni Lolo. Tinuwanan ni Lolo pero seryosong tinanong kung magkano ang nakuha nila. Nang malaman niyang 2 milyong pound ang ninakaw ng apo niya, medyo naging emosyonal siya. Tinanong niya kung bakit nila ginawa iyon. Pero sa loob-loob niya, sobrang proud siya dahil handang magsakripisyo ang mga apo niya para sa mga matatanda. Binasbasan niya sila, sinabing panang-anib nila ang buhay nila para sa mga nakatatanda at
sana'y hamaba pa ang buhay nila. Pero pinayuhan niyang huwag na muling gumawa ng ganoong kalokohan. Nangako ang lahat na hindi na nila ito uulitin. Habang masayang nag-uusap sa loob ng boss, biglang huminto ito. May usok na lumalabas mula sa makina. Napagtanto ng lahat na hindi na talaga aandar ang lumang boss. Biglang nagsalita ang isang matandang babae sa kanila, may ilog daw malapit lang. Nang marinig ito, natuwa ang lahat at agad bumaba ng boss, sabay lakad papunta sa ilog. Pero habang naglalakad, inabala sila ng maraming zombie. Walang patid ang putok ng baril mula sa grupo ni Terry at grupo ni Lolo. Talagang, pinatumba nila ang mga zombie. Kala mo mga patay na muling binuhay pero walang laban. Sa wakas, nakarating sila sa may pampang ng ilog. May nakita silang bangka. Ang pinakaastig, nandoon na agad ang susi ng bangka. Lahat biglang nakahinga ng maluwag. Sa dami ng pinagdaanan nila, pag-iwas sa mga zombie, laban dito, laban doon, hindi na sila nag-aksaya ng oras. Sumakay agad sila sa bangka at pinaandar ito. Pero sa sobrang excitement, nakalimutan nilang nakatali pa pala ito sa pampang. Napaisip ang lahat, ay, sablay tayo. Pero nanatiling kalmado si Lolo. Tumingin siya sa mga apo niya at sinabing, kailangan nating iligtas ang mga matatandang ito, kahit anong mangyari. Ginamit niya ang buong lakas niya, tumalon mula sa bangka pabalik sa lupa. Pagbagsak niya, wala nang sinayang na segundo, dire-diretso ang putok ng baril niya sa mga zombie habang papalapit siya sa lugar kung saan nakatali ang bangka. Sa mga oras na yon, napapalibutan na siya ng mga zombie. Pero nagawa pa rin ni Lolo na kalagan ang bangka. Halos abot na siya ng mga zombie, sinubukan na siyang kagatin. Bigla na lang dumating si Terry, sumigaw siya, tigilan niyo si Lolo ko. Ako ang kalabanan niyo. Nagtipon silang lahat para tulungan si Lolo. Pero bigla, isa-isang bumabagsak ang mga zombie. Ang sikreto, si Lolo, buhay pa rin. Nakaluhod man, walang humpay ang putok ng baril niya. Ubos ang mga kalaban. Nagulat sina Terry at ang buong grupo, pero agad silang sumabay sa putukan. Parang naglalaro lang sila ng Free Fire sa dami ng napatay nilang zombie. Pagkatapos, isa-isang nagsisakanlong pabalik sa bangka. Habang umaandar na ito palayo sa pampang, ngumiti si Lolo at sinabing, matanda raw ako. Nakita niyo ba yung talon ko? Bata pa ko. Sa kanya binuhat ulit ang baril, at habang umaandar ang bangka, binaril niya ang ulo ng isang zombie na nakatayo sa gilid ng ilog. Tapos, doon na nagtapos ang pelikula. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.